night or overnight, depends pa usapan po natin itong Friday dito po sa church, mga kapatid. Amen? Yung papayagan lamang po, mga kapatid. Amen? Wala tayong gagawin kundi manalangin, manalangin. Dahil po yung message po ngayon talagang napapanahon, mga kapatid. Amen? So, ayan yung mga kapatid. Nasaan na ba yung ipakita ko sa inyo mga kapatid ang mga highlights muna bago ang message ng Panginoon. Ayaw eh. Ayan na. Okay. Ayan, congratulations ulit mga kapatid. Amen. So, ito po yung mga Gen Cons ang highlight mga kapatid. So, na-elect po si Pastor Cesar Pestaño na bagong superintendent po natin ng United Pentecostal Church Philippines. Siya po ang naiboto po ng lahat mga kapatid. Si Pastor Bodegas ay pansamantalang hallelujah. Kasi kailangan doon magampanan mga kapatid, yung pamumuno. Amen. Kaya dahil po sa kahinaan ng lupang katawan, mga kapatid, nagkaroon po ng election. So majority naman ng pumayag ni si Pastor Cesar Pestaño, mga kapatid. Siya po kasi naglilibot hanggang sa Isabela, hanggang sa ano talagang nangangaral po siya, mga kapatid. Sabi ko, nag-pray ako doon. One Sunday, may invite po natin siya. Kasi, kumbaga, nag-bless ako sa kanila kasi silang nag-ordain po sa akin. Kaya, pinasama po natin sa prayer. Lalo po, marami po sila talagang ministry. Hindi lamang po Pilipinas, kapag superintendent ka, mga kapatid, loob at labas ng bansa, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ayaw na. Ano ba ito? Okay. Ay, ano natin muna natin. Okay, then si Reverend Mario Pestaño ay siya po ang nahalal na Assistant Superintendent ng Region 2. I think Region 2. Amen? And then si Reverend Eugene Banyes ay na-promote po sila mga kapatid. Siya po ay Assistant Superintendent ng Region 1. At ang Region 3, mga kapatid, ay si Tito Amado Perez, mga kapatid. Siya po ang Assistant Superintendent. Tito ang tawag ko kasi pag nakikita kami, parentes, dito kakuha tayo ng picture. Po siya, mga kapatid. So siya po ang, para naman sa Region 3, mga running for superintendent na po ang mga yan in due time. Amen? Praise the Lord. So iba ang assistants sa Region 1, 2, and 3. Amen? Nadagdagan po ang role at responsibility ni Reverend Eugene Banyes, mga kapatid. Amen. Okay. At ito po yung claim student. Kasama po, mga kapatid, si Brother Weben po dyan. Sila po ay, nung unang gabi, sila po yung nag-alay po ng awitin para Panginoon, sa Panginoon. At, hallelujah, ipinromote po nila ang claim, mga kapatid. Amen. So, purihin po ang Diyos sa unang pagkilos ng Panginoon para po sa kanilang ginagampanan. At nakaka-bless din po, mga kapatid. Amen. Sabi ko nga, ayun yung inaawit natin sa praise and worship. At all times, I will bless the Lord at all times. Amen. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay. Yan po, mga kapatid. Praise the Lord, kasama po si Pastor John Bagisa. Yan po, matanda na rin po siya at lahat po yan ay nakapalibot ay mga lalaki, mga pastor. Marami pong, sabi ko kanina, 1985, dinala niya po ang Word of God through UPCI sa international, mga kapatid. So naka-affiliate kami doon sa UPCI at marami pong pastor na tinawag at sila na rin po ay naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. At yan po mga kapatid, hindi po kami sila Ereher family, sila pastor po mga kapatid. And then yung sa kaliwa ay
bigla akong napaupo doon na hindi ko alam, yun po pala yung pastor sa Legazpi City, si Pastor Larry. Kilala po si Sister Mirna, mga kapatid. Sabi nga niya, pinababalik ko nga siya eh. Sabi niya, sige po, sabi ko po, mga kapatid. Amen. Alam niyo po, nakaka-bless siya kasi kinuha niya po yung pangalan ng Jesus Church. Yung church natin, kinuha po yung pangalan po. Isasama na daw po nila sa prayer po nila, mga kapatid. Amen. So, doon pa lang na-bless po ako kay Pastor. Amen. Siya po talaga, ang hinihi niya po talaga para ipag-pray din po sa Panginoon. So, palakpakan po natin ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Okay, yan po kami, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Magaganda sila, mga kapatid. Praise God. Okay, ito po yung captured moment, mga kapatid, na hindi ko po alam, kinakapture pala yung mga kakaibang hindi ko alam, mga kapatid. Kasi ang instruction dyan, mag-pray na nakatayo. So, nag-concentrate po ako kasi marami akong baon-baon na prayer. Nakita ko, nagsiupo na po sila, mga kapatid. Sabi ko, ako marami kaming papanalangin. Sabi ko po, mga kapatid. Amen. So, pinadala pa nga yan sa UTC Dubai. Sabi pa nga po, kayo po ito, pastor, sabi po nila. Then, yun po na ano pala sa social media. So, purihin po ang Diyos. Alam niyo po, sabi nga ng isang pastor, may mensahe kung bakit na-capture ka at that moment. May mensahe tungkol sa panalangin, sabi po ng isang pastor, mga kapatid. Amen. So, from that, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Amen. Hallelujah. Na talagang umiikot yung cameraman, mga kapatid. Amen. Purihin po ang Diyos. Amen. Ngayon po tayo magsitayo. Hallelujah. Para po sa mensahe po ng Panginoon, atin pong pagnilay-nilayan po ito. Hiramin ko po, mga kapatid, ang preaching ni Pastor Mario Pestaño. Kinuha ko po yung title at saka yung verse. Pero yung laman, alam niyo po kasi hindi pwedeng gayahin yung ipinangaral nila eh, mga kapatid. Amen? Mangungusap din ng Diyos ng bago para pagkain po ninyo, mga kapatid. Amen? So palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. Pakibasa sa Tagalog, okay. Basahin ko po sa English, mga kapatid, sa John 14 verse 1 hanggang 3. Let not your heart be troubled. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, ang mensaheng ito ay paulit-ulit kahit hindi po Gencon, ito po ay paulit-ulit, mga kapatid, dahil ang puso natin laging nag-aalala, laging mayroong ibang tinitibok, mga kapatid. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Ito po yung pangako ng Diyos sa ating lahat. Hallelujah. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Take note, for you. Hallelujah. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there yet may be also. Pag-ibasa sa Tagalog, Brother Noli. Tandaan natin, there yet may be also. Lagi po tayong kasama, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. John chapter 14 verse 1 and 3. Huwag magulumihana ng iyong puso. Magsasampalataya kayo sa Diyos. Amen. Magsasampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Amen. Kung hindi gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Verse 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Let's open prayer. Dakilang Diyos, Panginoon, let thy anointing be done and oil of thy Holy Spirit, Panginoon. Let thy message be heard, Panginoon, in your kingdom. At ugayin niyo, Panginoon, hallelujah, bawat mananampalataya. Bawiin niyo lahat ng kahinaan, Panginoon. Palitan niyo ng kalakasang spiritual. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mensahe. I claim thy anointing in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Kayo magsiupo, mga kapatid. Okay. Let me borrow the title of the message.
We are going home. Amen. Can we all say, we are going home? Magaganap at magaganap yan sa ayaw mo at hindi, mga kapatid. We are going home. The question mark is, anong tahanan ang iyong pupuntahan? Amen. Praise the Lord. Napakasarap, mga kapatid, hallelujah, na mayroong pangako ng Diyos na kung saan, mga kapatid, sa ibaba ay punong-puno ng kagulumihan, pero unti-unting umaakyat upang marating po natin ang tahanan na pangako ng Diyos. Amen? Napakasarap, mga kapatid, na tayo pala ay maghintay. Napakasarap, kapatid, na tayo pala ay magtiis sa mga dinadanas po natin mga unos at mga pagsubok dito po sa sanlibutan sa mundong ito, mga kapatid. And at the end of the day, kasama mo ang Diyos, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Going home. Alam niyo po, the very best place to be is in a real home. Hallelujah. Yun talagang ikaw ang nagmamay-ari na hindi kakalawangin, hindi uugahin, hindi babagyuhin, hindi po lilindulin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. We are spirit beings who live in the body, and that makes our real home spiritual and not a physical one na nakikita niyong mga mansyon dito po sa lupa, mga kapatid. Ang ibibigay ng Diyos, hallelujah, spiritual place na kung saan ikaw mismo ang nagmamayari ng iyong pinaghirapan. Amen. Hallelujah. Alam po natin, mga kapatid, na death is the vehicle that releases the spiritual body. May kamatayan na magaganap, mga kapatid. Hallelujah. At sabi po, it's a vehicle that releases the spiritual body and takes it to its real home. Hallelujah. Real home, mga kapatid. So we can be sure of where our home is. Alam niyo po ba ang tahanan niyo, mga kapatid, na ginawa ng Diyos? Aware ba kayo, mga kapatid, sa pangako ng Diyos? Hallelujah. Na kung saan may karamdaman dito sa lupa, doon naman opposite. Walang-wala, mga kapatid, ang kahirapan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. And the relationship with Christ in this life determines where their home is and where they will spend eternity. Hallelujah. Nananawagan ng mensaheng ito, mga kapatid. Marami pong nagaganap sa paligid. Ukraine, Russia, China, Taiwan. Amen. Marami pong nagaganap na mga palatandaan na nakasulat, nakatala sa Biblia. Ang hinihintay ng Diyos ay yung iyong pagtitiis at makapaghintay ka, kapatid. Amen. Hallelujah. Ang tema sa GenCon is now faith. At alam ko kayong lahat ay nakapanood, mga kapatid, ng mga mensahe. Now faith, napakalaga ang iyong pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya mo ay gagawa. Amen. Hallelujah. It is only our faith in God, yung pananampalataya natin sa Diyos, that will keep us out of that hell and of that fire. Hallelujah. Ang inyong pananampalataya mismo, mga kapatid, ang pinakasusi natin lahat, mga kapatid, upang maiwasan po natin, hallelujah, na maiwasan mo na hindi ka mapaparoon sa impyerno because hell is real. Hallelujah. Every description of hell is suffering. Suffering. Say suffering. And torment. And agony, mga kapatid. Lahat ng anguish, mga kapatid. Narito po yan sa lupa, mga kapatid. Pero kung wala tayong pananampalataya, ngayon po ang tema sa GenCon 2023. Hallelujah. Unahin po natin ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. There is life after death, yes.
marami na pong namamatay kahit mga kapitbahay. Amen. Alam niyo po, may kwento ko lang. Si Brother Kakay, wala siya, may pasok po siya. Bago nalagutan ng hininga ng papa niya, mga kapatid. Tinawag yung mga lalaki, sila mga kapatid. Si Brother Kakay ang nag-lead ng prayer at sumunod po ang kanyang papa. Lahat ng kasalanan mo, papa, pagsisihan mo, at ang Diyos ang huhusga sa mga ginawa mo. Pagsisihan mo habang buhay ka pa, sabi po. Sumunod po ang papa. Hinahanap pa nga si Brother Lord, mga kapatid, bago sa at noong sa nanalangin, itinalangin sa iyang papa, sumunod ka sa ating panalangin. Noon po siya ay nanalangin, inilayhan po niya, nakita po ng kanyang mga kapatid at kanyang nanay. Amen. Unti-unti pong nalagot ang hininga. Masaya po siya kasi naipanalangin po ng kanyang anak. Hallelujah. Sabi niya sa akin, lahat ng natutunan ko dyan, Ninong, sabi niya, ginawa ko. Bagamat hindi po sa tumanggap, ang Diyos, mga kapatid, ang magtatakda, mga kapatid. Siya ang maghuhusga, mga kapatid. Hindi po tayo, mga kapatid. Amen. So nagagalak po ako sa inyong ginawa. Dinalaw niyo po siya, mga kapatid. Hanggang sa huling dalaw ko po sa kanya, praise the Lord, nakakakilala pa siya, mga kapatid. Amen. So nakilala po kayo. Hinahanap din po kayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And we all know that there is life after death and our lives decide. Yung buhay natin ang magdidesisyon about what will happen after death in this earth. Saan ako pupunta pagkatapos ng kamatayan? Praise the Lord. Yun ang isipin po natin, mga kapatid. Hallelujah. Ito, when Lazarus died, mga kapatid, his physical body was buried. Inilibing din po siya, mga kapatid, yung kanyang physical na katawan. Amen? And the angels were assigned and present to carry his spiritual body to comfort doon sa Abraham's bosom. Alam niyo po ang istorya niyan, mga kapatid. Maski ang mga bata sa Bible study po nila, mga kapatid, maski si Haring David, kilala po nila, mga kapatid. Amen. Hallelujah. The angels were assigned to carry his spiritual body. So mahalaga, mga kapatid, yung spiritual body natin, mga kapatid. Lahat po ng puspos ng banal na espiritu ay magsabing Amen. Hallelujah. Ngayon, yung matanda, yung the rich man, mga kapatid, hallelujah, namatay din po siya. Ibinurol din po siya, mga kapatid. But there were no angels. Wala pong angels, mga to carry him into God's presence. Wala pong mga anghel, mga kapatid. Hallelujah. The fact, mga kapatid, na the poor man, mga kapatid, hallelujah, yung spiritual body niya, mga kapatid, praise God, to the comfort of Abraham's bosom. Sabi po, mga kapatid. Hallelujah. This man, the rich man, rather, he finds himself, natagpuan po niya ang kanyang sarili being tormented in hell. Hallelujah. The rich man, good pa nga siya. Anong sabi ni Jesus? Sold out all your position. Sold your possession. Sabi po, mga kapatid. But he disregarded the word of God. Ganyan po tayo, mga kapatid. If we disregard, hallelujah, the word of God, matutorment, mga kapatid, tayo doon sa impyerno. Pero, mga kapatid, hallelujah, if we will not disregard the word of God, if the call for baptism, mga kapatid, hallelujah, kailangan hindi po natin tanggihan na kung sinong magpapabautismo, mga kapatid, dahil yun po, mga kapatid, ang utos ng Diyos iti sa command. Hallelujah. Then, doon sa Acts 2:38, yun po yung katuparan. Amen. The rich man rejects the Lord. Nireject po niya, mga kapatid, ang ating Panginoon. He disregarded the word of God. So Lazarus went to heaven because he trusted God and because he had that faith in his heart. Meron siyang pananampalataya. Amen. Hallelujah.
Kaya yung sa GenCon mga kapatid, yun po ay napapanahon na. Marami po mga kapatid ang na mga kapatid. Hallelujah. Para pagdating po ng Panginoon, lagi po tayo panatangin po nating pagningasin po yan mga kapatid. Amen. Hallelujah. The rich man is his life had everything. Ang mayaman mga kapatid, marami po siyang ari-arian. Praise God. Yung nga pinuntahan namin kahapon, praise the Lord, hindi mo akalain na siya po ay, bagamat siya nakadalo na po rito, mga kapatid, hindi mo akalain na yung parang mukhang gusgusin, pero mayroon palang lupain. Amen? Kaya sabi ko, huwag nating pabayaan ang kaluluwa. Praise the Lord. Nakikita mo yung mababang loob. Nakikita mo yung may desire, bago po siya mamatay, may desire siya na mapunta po siya doon sa kaharian ng Diyos. Bagamat siya isang Muslim mga kapatid, hallelujah, wala pong imposible sa Diyos. Hindi po tayo magsasawang idulog siya, ipanalangin po siya mga kapatid. And timely, yung kaibigan ng kapatid ko sa Japan mga kapatid, ang laki po ng pera niya, 20 billion, hindi po niya may padala sa Pilipinas. Minana po niya mga kapatid sa kanyang asawa na Hapon. Ay wala na ang Hapon. So humingi po ng tulong mga kapatid para maipadala. Amen. Kaya sinasama po natin yan sa prayer. Mayroong mga kaluluwa, mga kapatid, naramdam na nila ang pagbabalik ng ating Panginoon kung kaya hinahanda na po nila, mga kapatid, ang kanilang mga possession, mga pag-aari, mga kapatid, hallelujah, ay kailangan mabenta lang natin. Gamitin sa paglilingkod sa Diyos, gamitin mga kapatid para ma-expand ang territory ng ating Panginoon. Ang tema po mga kapatid sa GenCon, expand the territory of thy kingdom. Hallelujah. And planting church or church planting mga kapatid. Amen. Kaya hindi ito panahon, hallelujah, na manghina po kayo. In the wing of an eye, sa pagbabalik ng Panginoon, dapat kayo ay laging handa. Meron kayong pananampalataya. Hallelujah. Look at that rich man, mga kapatid. Dumating yung panahon na kahit tulo lang ng tubig na maliit, mga kapatid, na may diko lang sa aking mga, tang, mga kapatid, lumamig lang. So tingnan nyo yung torment na yon, tingnan nyo yung init na yon, mga kapatid, na sinasabi sa Biblia, yung init na yan, hallelujah, ay talagang mainit, kumukulo, mainit na manit na. 24 hours a day. Torment, mga kapatid. 24 hours a day. Nice nyo ba yan, mga kapatid, na mapunta kayo doon? Of course, no amen. Praise the Lord. Hallelujah. Clap your hands to the Lord. All we want is just a drop of water. Very symbolic po ang water, mga kapatid. Kapag nababasa ko yung water, mga kapatid, it is very symbolic spiritually. Kaya kapag pinabaptize kayo, mga kapatid, lubog sa tubig para mahugasan ang inyong mga kasalanan, mapagsisihan yung inyong mga kasalanan, at kayo ay magbabagong buhay, inyong pag-ahon. Take note, the 3 tenses of salvation. Yung nakaraan, patatawarin. Yung present, yung pinaka-powerful. Yung inarap, yun yung future na makasama natin ng ating Panginoon. Praise the Lord. He regretted that he had paid no attention to Lazarus. Siya po, hindi po niya binigyan ng attention si Lazarus. Mga kapatid, the fact na siya isang mayaman. Kaya dapat ang mga mayayaman, mga kapatid ko, hallelujah, you should be wise. You must be wise, mga kapatid, na gamitin yan para sa ikalalago ng tahanan ng Diyos. At marami po, mga kapatid, ang papapalain, marami po ang tatanggap ng permanent at forever na tahanan mo. At yan yung pasyon mo, kapatid. Woo! Hallelujah. He regretted that he had paid no attention and thereby admitted that he had not believed in God. Kasi nireject niya. Kaya mga kapatid, kung kayo ay convicted, mga kapatid, sa baptism, do not reject your salvation. Hallelujah. Sabi sa Biblia, today is the day
about salvation. It is your salvation, and it is your faith ang magdadala sa kaharian ng Diyos. Kapag di mo sa tanggapin, walang proseso, wala kang tahanan na pangako ng Diyos. Amen? Kaya nakaka-bless yung ipinapakaral niyo, mga kapatid. Puro the reason why. Yun po yung pinaka-proseso para ligtas kayo. Dahil hindi kayo para dito sa langit at sa lupa. Doon po tayong lahat sa kaharian ng Diyos. Yun po ang expand natin yung territory na marami pa pong maliligtas. Amen. Hallelujah. Look at the picture, the Lazarus and the rich man. Praise the Lord. Hallelujah. Tormented po, mga kapatid. Hallelujah. Okay. The one message for today, mga kapatid, is more on promises. Ang sabi po, do not let your heart be troubled. Tama, mga kapatid. Dahil may mga mananampalataya na hanggang ngayon, mananampalataya, puno-puno pa rin ng duda sa kanilang mga puso. Alisin ang mga negative mga kapatid. Alisin ang mga yan. Kay Satan po yan. Yung mga pag-aalangan, pag-aalinlangan, bulong lang po ng diablo. Kanina sa Sunday school mga kapatid, sabi ko, tumag Lord sa mensahe mo. God gave many promises mga kapatid. Many promises. Marami pong pangako ng Diyos from the New Testament to the Old Testament mga kapatid. He even promised to the children of Israel a land that would be milk and honey. Naganap po yun. Kaya nga lang mga kapatid, hallelujah, na delay mga kapatid. Amen? Pero na-fulfill po yun na pangako ng Diyos. Amen? It took a while for the promise to be fulfilled, but it was fulfilled. So, nung sila ay lumalakad sa kanilang journey, may ginagawa ng Diyos na tahanan mo. Amen. Kaya yung kayo ay naglalakad mga kapatid, hallelujah, kung iyon ay mabagal, yun ay paghihintay, it's a part of the process. Yun po yung part of the process of your salvation. Pero pinufulfill pa rin ng Panginoon. Kasi pangako niya yun eh. Yes, amen. Kaya naman din nagkulang ng Diyos. Yes, praise the Lord. Tayo ang nagkukulang araw-araw, minuto, gabi-gabi, oras-oras. Tayo ang nagkukulang. Amen! Nasaan ka na? In Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Hallelujah. God promises a Messiah. He promised a Messiah and that took a long time. But, sabi po mga batid, it was fulfilled. Jesus, the Savior, was born in Bethlehem about 2,000 years ago, mga batid. And in the above verses, God promises that He is coming back. Babalikan kanya, babalik po siya, mga batid. At the appointed time na siya lamang ang nakakalam. God promises that He's coming back for us at the appointed time. True believers will be with Him forever. This promise will be soon fulfilled. Hinahanap po natin ang presensya ng Diyos. Lagi po na tayong nagsisik ng Kanyang Holy Presence. Laging dinidesire ng ating mga puso, ma-revive tayo. Laging dinidesire natin ng ating mga puso na tayo'y makasama sa kaharian ng Diyos, na kasama mo siya forever, na mayroong pang gift sa iyo na tagahanan mo. Amen? Hallelujah. At nangako pa ng Diyos na kailanman, hindi po kayo palabay. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating buhay ng Diyos. Hallelujah. Yung sinabi ng Diyos, I go to prepare a place for you. And by His going, His meet, His death, and ascent to heaven, alam po natin sa Gospel, death, burial, and resurrection, we understand for John 14:2 and 3, that one of Jesus' purposes of His return to heaven at the ascension was to prepare, mga kapatid, a place for His bride. And who are those bride, mga kapatid? Lahat kayo nakilala ng Diyos.
Ang sabi nga sa John Con, mga kapatid, yung mga hindi kinilala ng Diyos, itatakwil ng Diyos. Yung mga mapagkunwari, mga kapatid, hindi kilala ng Diyos. Yung mga nagsasamba-sambahan, hindi po kikilalanin ng Diyos. Ang kilalanin ng Diyos ay yung natatakan na mga banal na espiritu na siya ay nabaptize in water and spirit. Yun ang kilala ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay all-knowing God. Kahit na dito ka sa iglesia, mga kapatid, na nagpupuri ka, alam ng Diyos kung ano yung pinupuri ng puso mo. Kung ikaw ay nagpupunyari, alam ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At very moment kapag bumalik ng Diyos, sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Sino ka? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating ng Diyos. Hallelujah. Even the disciples, kinumport po ng Diyos. Kinumport mismo ni Jesus, mga kapatid. Even the disciples sabi, I am going to be taking you to my Father's house and it will be your home too. Ang sabi po niya, mga kapatid, sana kung naroon ay naroon din kayo. Sabi po niya. So, ibig sabihin, kasama natin ang Diyos forever and forever. My permanent home. May mansion. Hallelujah. Wala nang karamdaman. Wala nang sakit na bibida. Hallelujah. Wala nang tagtangit. Hindi ka na maghahayo. Ngayon ang panahon na ibahagi mo ang salita ng Diyos. Ngayon ang panahon upang ikaw ay mahayo. Hayuan mo ang iyong sambahayan upang sila'y maligtas. Hayuan niyo ang iyong mga magulang ng batas upang sila'y maligtas. Galing niyo sila sa gawain ng Diyos. Batuloy sila at sila kakamtan po nila ang kaligtasan na ibinibigay naman po ni Kristo, mga bata, can you say amen? Amen. Wala yung tango. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. In my Father's house are many dwelling places. The Greek word Jesus used is abode, house, residence, quarter, mga kapatid. So, ibig sabihin, yun yung pag-aari mo. Hindi lang sa residensya, mga kapatid. Yun yung sariling bahay mo. Pinagpaguran mo yan dito sa... Amen. Oh, hallelujah. Time is short. Jesus is coming back soon. Sabi nga po sa John Con, kayong mga pasaway, kailangan sumunod kayo sa utos ng Diyos. Amen. Walk and obey, sabi po sa John Con, mga kapatid. Hallelujah. Kung nais yung maligtas, ngayon ang panahon na meron kayong lakas spiritually, na kayo ay magamit sa ubasan ng Diyos. Hallelujah. And the theme is now faith. Why, mga kapatid? Napakalaga ang pananampalataya. Ngayon na, hindi bukas, hindi sa susunod na taon ang pananampalataya mo. Now, faith. Amen. We will get new glorified bodies and we will live with Him forever. Yan po yung pangako ng Panginoon. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 15, behold, I tell you a mystery. We will not all asleep, but we will all, the true believers, be changed. Tayo, mga kapatid, ay babaguhin, mga kapatid, from corruptible to incorruptible, mga kapatid. In a momento lamang, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound. For this visible must put on, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating buhay na view. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Kaya nakapanahon, mga kapatid, ang mensahe ngayon na tayo, mga kapatid, hindi po manghihina, mga kapatid ko. Hallelujah. Kailangan mas lalo nating palakasin, mga kapatid, ang ating mga pananampalataya. Hallelujah. It is a wonderful promise from the Lord, from God Himself. No one comes to the Father except through me. Praise God. At Isaiah po sa mga pangako and the conclusion of the message, go and make disciples in all nations. When? Now. Ngayon na, mga kapatid. Kung hindi ngayon, kailan pa, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon na ang mensahe ng Panginoon. Go into the boat with all your family.
Amen. Ang inyong buong sambahayan, mga kapatid, kung di pa po nakakarinig, dalhin niyo po sila, turuan niyo po sila, mga kapatid. And, hallelujah. Sabi po sa Gencon, no boundary in evangelism. Amen. Huwag kayong magtangi. Kung pango siya, kung siya ay maitim, basta siya ay may hininga, hayuan, mga kapatid. Amen. Hallelujah, Lord. Blow a trumpet in Zion and sound an alarm. This is an alarm. May alarma, mga kapatid. Hallelujah. My holy mountain, mga kapatid. Sabi ko, let all the inhabitants of the land tremble. Makinig. For the day of the Lord is coming. Surely it is near. Joel chapter 2 verse 1. Hallelujah. The trumpet sounds before the coming of the Savior, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang mensahe po na kapatid, hindi lamang po sa Pilipinas, lahat po ng nation, lahat po ng bansa, mga kapatid. The time is now, soon, very soon, we are going to see and to meet the King, mga kapatid. Hallelujah. Pag nilay-nilayan po natin lahat ang mensahe ng Panginoon, habang oras ko ito, tayo po ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah. Inanyayahan ko po yung mga musicians, praise the Lord, and whatever worship song anointed by God, magkaisa po tayo, mga kapatid. Hallelujah. The message is very clear. Napakaliwanag ang mensahe ng Diyos. Amen. You will be used by God in His kingdom. Hallelujah. You will receive the gifts from Jesus alone. Hallelujah. You will receive salvation. You will receive salvation. Hallelujah. Tandaan po natin mga kapatid. Ngayon ang mga pagkakasan na. Hallelujah. Magpakalakas po tayong lakas ng kapatid. Ang mensahe kahit saan ang sulok ng mundo. Kahit ito po ay paalaala ng Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. When the trumpet sound, Panginoon, kapag tunog ng Panginoon, narito kami. Here we are. Here I am. Narito po kami, Panginoon. Hallelujah. Lord, Lord, revive thy kingdom. Revive, hallelujah. The presence of the Lord. Hallelujah. I-desire po natin, mga kapatid, na maramdaman natin ang presensya ng Diyos. I-desire po natin, mga kapatid, mga ating sarili ay maramdaman sa Diyos. I-desire po natin, mga kapatid, na ang kaligtasan ay siya lamang ang nagbibigay. Kaya ito lamang, mga kapatid ko, Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pagkaisahin mo kami, Panginoon, sa musika, Panginoon. Sa awit na ipinapalobo po, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, Lord, na ang mga puso na narito ngayon, sabihin mo sila sa inyo mo. Punahan mo ang sisidlan, Panginoon, ng pagpapala ang kanilang mga puso. Oh, hallelujah. Lord, them of these children, Panginoon, to save their souls. Hallelujah. Oh, glory. Oh, glory. Oh, glory. Oh, glory. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, dakilas Diyos, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, Lord Jesus. Ay, Lord, hallelujah.
Mangusap ka sa amin ng Diyos. Mangusap ka, Panginoon, sa kanila. Panginoon, sa kanila. Hindi this trying life, Lord. Kaya po, Lord. Patunayan mo, Diyos, na kailangan hindi mo kami iniwan. Ang presensya mo, Diyos, ay presensya mo. Ay na walang hanggan, Panginoon. Kaya, Lord God, this very moment, revive your children. Revive your children. Ito ang mga alisin mo ang mga tao, Panginoon. So, ito, Holy Spirit. On Jesus. Hallelujah.
Salamat sa iyo sa akin. Salamat, Panginoon. Dahil nakanta mga pananampalataya. Binigyan niyo kami ng kalakasan. Binigyan niyo po kami ng pag-asa kayo. Hallelujah. Sa isang panawagan muli, mga kapatid, tayo ay magkaisa lagi. Dahil alam po natin pinangungunahan ng Diyos ang bawat hakbang ng ating mga pahamon. Hallelujah. Salamat sa presensya mo, Lord. Salamat sa pag-asa. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong pangako. Salamat sa spiritual strength sa bawat pamilya. Pinagpala niyo po sila, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa lahat ng support ng Diyos. Ibalik niyo po ang lahat, Panginoon Lord, ng pagpapalang walang hanggan ay kanilang makamtan. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Hallelujah, Lord! Matangalan po ang bawat isa namin. That will that I feel when we get together. Let you feel